panoorin po natin si Dane Nathaniel sa kanyang gagawin ngayong araw, dahil nag-i-enjoy daw siya, or base sa kanya ay gusto niya itong gawin. So hindi po namin siya tawag nito, may option siya kung gusto niyang gamitin ang kahoy or ang gas stove. So mas pinili niya na dito magluto sa kahoy, no? At okay din kasi makakasave kami sa expenses at wala namang hinahabol na oras, no? So okay na rin ito sa akin bilang isang ama, para yung aking anak ay matuto sa mga skills tulad nito na pagluluto gamit ang kahoy o sa traditional na pamamaraan, sa traditional na paraan. So ayan, so tignan natin at panoorin natin yung kanyang gagawin. So ano na? May mantika na yan? Wala po, lalagyan pa. Lalagyan ko na para ano? May lalagyan ka na ng pag naluto mo na yung ano? Opo, doon sa ano. Sa? O sige, lagyan mo na ng mantika kaagad. Bawasan mo siguro yung apoy. okay na yan, mamaya mo na bawasan pag ano. Maraming. Saan ilalagyan mo ng naluto? Kukunin ko pa. Kukunin mo na. Malakas yung apoy niya, anak. May malakas. Bawasan mo ng kahoy. Malakas yan. Ayan. Yan, yan. Iba kasi pag sa gasol eh. Pag sa gasol, nakukontrol mo. So, pihitin mo lang ng ganon. Dito sa kahoy, is ang lakas ng apoy niya nakadepende sa dami ng kahoy. So, ayan. Yan, sige. Anong mas mahirap, magluto sa gasol o sa kahoy or doon sa gas stove? Wala, madali lang pareho. First time mo ba ito magluto sa kahoy gamit yung magprito ng talong gamit ang kahoy? Hindi. Oh, hindi. So hindi niya to first time. No. So
kailangan mo ng skill sa ganitong pagluluto, kasi hindi mo basta-basta makontrol yung apoy. Ang pagkontrol ng apoy ay nakabase sa gaano ka yung lingas ng kahoy, no? So bawat kahoy din po ay may kanya-kanyang ano bang tawag doon, may kahoy kasi na maningas, may kahoy na hindi maningas, ano? So yung pagkontrol din ng apoy ay nakadepende rin sa dami ng kahoy, no? So para sa akin po ay hindi po basta-basta din ang pagluluto gamit ang kahoy, lalo na pag kanin or bigas yung lulutuin mo, po pwedeng mahilaw at po pwedeng hindi siya maluluto, no? So yan. So ilang taon ka na, Tan? 15. So 15 years old, no? Yung iba mas bata pa, marunong na magluto gamit ang kahoy, ano? So ayan. So talong, ano yung apoy niya, kumusta? Okay lang. Baka wala nang apoy. May apoy pa ba? Meron pa, yun, no? Ilalim. So dito tayo para makita niyo apoy. Aba. So para ka lang nag-hiking, Tan, ah. Opo din daw, ano. So yan po si Dane Nathaniel, ang kanyang real name. Ang kanyang palayaw po ay Tantan, no, dito sa bahay. Okay. So ayan po, no. So yan po yung aming journey dito, no? Part ng aming journey sa buhay, part ng aming life's journey. So yan po ang simpleng pamumuhay na meron kami, ano? So marami po tayong kahoy sa paligid, ano, at nandito po tayo sa malilim. Ayan po yung aming, makita ko po sa inyo, yan po ang aming lugar, ano. Ito po yung mga nakahirela na kahoy na yan, ano po yan, mga mulberry. May sampalok din doon, may tricantera, meron kaming puno ng kakao, may kape, mangga, may saging, no? So malilim po dito kung saan tayo ngayon, no? Sa ilalim tayo ng kakahoy, ng mga kahoy na ito. So dito sa banda dito meron tayong puno ng mangga. Oh, ayan yung puno ng mangga. Okay. So ayan. So yan po ang pagpiprito ni Tantan ng talong. So ano yan, luto na yan? Hindi pa? Yung isa. Yung isa. Okay. So hindi maano yan? Yung plastic na pinaglagyan mo na yan, okay lang yan dyan? Okay lang to. Sigurado ka? Hindi ba, hindi malulusaw yan? Hindi. So pwede ka nang mag-camping sa tabing ilog, ha? Kaya mo nang malakas na yata yung apoy, Tan. Kunti pa lang. Baka ano, masunog yan. So ayan. Musta na? Okay lang. Okay lang? Apa. Ano to? May apoy ba? Wala na yata apoy, ha?
Lusok. Okay na. Oh, malakas naman yung apoy. Marami ba yan? Talong, no? So, ngayon ay panoorin natin si Tantan na magluto ng talong o nagpiprito siya ng talong. Aming lunch para sa lunch namin. Malapit na ba yan maluto, Tan? Ngayon natuto na dito. Ilang salang pa? Dami-dami pa. So saan yung mga naluto mo? Ito. Ah, ito. So sige, lapag mo lang dyan. Ayan. Kunti pa lang pala. So marami ka pang lulutuin, ano? So ayan. Kailan ka natuto magluto? Ano? 9. Ha? 9 years old. Yung magpaningas gamit ang kahoy, magluto gamit ang kahoy, kailan ka natuto? Mga 10 na. Nung 9 ka, saan ka natuto magluto? Sa gas at Sa gas burner at sa uling. So kaya mo rin magluto gamit ang uling. And then kaya mo rin magluto gamit ang kahoy. So magpaningas ikaw na rin. Usok na. Yan lang ang yan lang ang disadvantage sa pag nagluto ka ng gamit ang kahoy, mangangamoy usok ka. No? So okay lang, dito ka naman sa bahay, wala ka namang ibang pupuntahan, di ba? Wow. So masarap yan pag may sausawan na na kalamansi at toyo, then meron kang siling labuyo, solve na. Pang ilang salang na yan? Last na yan? Apa. Wow. So ilang taon ka na nga, Tan? 15. 15. So ayan po si Tantan, 15 years old. So marunong nang magluto sa kahoy. At yan po yung kanyang life skill na natutunan. At para kahit saan siya mapadpad ay kaya niya nang maging independent sa murang edad, ano? So yan po yung kanyang kakayahan. No, kung napapansin niyo po ay nakasalamin din siya. Siya po ay may problema din po sa mata kagaya ko. At kagaya po ni, kumbaga yung tatlong anak ko po ay namana po nila yung aking namana din na sakit. Kami po ay may open angle glaucoma. Ano, so ako po ay kahit papaano sa awa ng Diyos ay sa grace ng Panginoon ay
mayroon pa rin akong na titirang kaunting paningin dahil kahit papano ako po ay nalagyan ng valve o dumaan po ako sa valve implant procedure noong 1998. So may nag-sponsor po sa akin para magawa yung procedure. So katatapos lang din ng procedure kay Titus, 4 months naman, I'm not sure kung 4 months ago, no? So and then ngayon ito si Dane, yung aming second na pinaghahandaan. So nag-start na rin po kami na mag-ipon ng pera at humingi ng tulong sa mga nais na mag-sponsor o mag-donate ng financial para mapag-ipunan po namin yung gastusin sa surgery na darating para kay Tantan, kasi sinabi na po sa amin ng doktor na paghandaan na po. So anytime, kapag sa ngayon po ay may maintenance siya, may medication siya na kung saan ay nag-eye drops po siya para makontrol yung eye pressure. Pero kung dumating na po yung time at talagang darating po yun, hindi po may iwasan talaga, katulad nung nangyari sa akin. So mas maganda po kasi na magkaroon ng valve implant. Ang isang benefits nun ay ma-neutralize yung eye pressure without eye drops, ano. So malaking gastos minsanan, pero mas makakatipid sa daily expenses para sa eye drops, no. So kung gusto nyo pong makatulong, tumulong din po sa amin, ay na-appreciate po namin yon. So yung story po namin ay ginawa na po ng story ng aking asawa. Kung maalala ko ay nandoon sa website ng Go Get Funding, no? So ilagay ko na lang po sa description yung kanyang website address, ano. So kahit papano ay malaman nyo doon kung ano yung pinagdadaanan po namin. Ayan po, natapos na po yung pagluluto ni Dane na hindi ko na mamalayan habang ako ay nagsasalita, no. So ayan po. At ano ang masasabi mo sa experience mo sa na-share mo sa amin, Tantan? Okay lang at masaya. No, so dadalhin mo na yan doon sa taas. Okay, so anong sasabihin mo sa ating mga tagapanood? Anong like at subscribe? Ano? Mag-like at subscribe. So ayun, see you, bye bye, maraming salamat.